So, eto na nga yung cake na ginawa ko ng less than 45 minutes lang. After ko ma-post yung 3 slab cakes ko kahapon, may nag-message and before ko pa mabuksan yung message niya, tumatawag na din siya. Nagtatanong si ma'am kung anong oras na pwedeng pick upin yung cake. Grabe, bigla akong kinabahan at napatayo talaga ako sa higaan ko. Humiga na kasi ako after ko matapos yung isang cake at ready for pick up na siya. That was around mga 8:50 AM kahapon. So yun nga, nagtanong si ma'am kung anong oras pwedeng pick upin. Binalik ko kay ma'am yung tanong. Sabi ko, anong oras nga ba tayo ma'am? Kasi sa totoo lang, wala siya sa ginawa kong cake. Ang sagot ni ma'am, 10 AM daw start ng party. So magna 9 AM na nun. So talagang bigla talaga akong napatayo at gumalaw talaga ako kagad. Pag-check ko ng convo namin at ayun nga, April 11 din siya. Mabuti na lang meron ako available na cake para to sana sa Sunday na order ko. And then meron na rin akong whip na icing. So ayun, available talaga lahat ng kailangan ko. Kaya madali ko lang naman siya natapos. Around 9:05 ko nga in-start itong pag-assemble at pag-frosting ng cake. And then natapos ako dito sa pag-frosting mga around 9:20. Alam mo yung bawat galaw ko, tumitingin talaga ako sa oras. At the same time, kinakabahan talaga ako nito. Dapat nga hindi ko na-videoan to Kasi syempre diba, nagmamadali ka na nga pa-video pa. Padagdag sa oras yung pa-video So after ko mag-frosting, nag-cut pa ako ng 8 wafer paper para yung lalagay ko nga dito. Sa tingin ko mga around 9:28 ako nag-start nito maglagay ng wafer paper na to. And I think itong pinakamabilis na paglalagay ko ng wafer paper sa isang slab cake. Natapos ko yata ito mga 10 minutes lang. Kasi sa totoo lang, ang paglalagay ng wafer paper, umaabot ako ng mga 15 minutes to 30 minutes. So grabe yung adrenaline rush natin dito, di ba? So natapos nga natin ito ng around mga 9:40 or wala pang 9:40. And then maglalagay na lang tayo ng flowers. Sa flowers naman ready na to and sanitize na itong lahat. Kaya lagay-lagay na lang talaga tayo. Around 9:45 natapos ko na tong cake. Sakto may tumatawag na at nandyan na nga daw yung Lalamove. I mean, nabook na siya ni ma'am and papunta na nga daw sa amin. Kung iisipin okay na talaga tong cake, pwede ko na siyang i-box. Kaso may cake topper pa. Actually, free lang naman yung cake topper and pwede ko namang hindi nagawin sana. Since coming na nga daw yung Lalamove. Kaso hindi talaga mapakala yung isip ko. Gusto ko talaga ibigay kung ano yung ine-expect ng customer ko. At kung ano yung nasa form niya. So, ang nasa form niya ay may cake topper. Kaya ginawan ko pa to ng cake topper using Cricut machine. So, sabi ko sa Lalamove, take your time lang kuya, siguro mga 10 to 15 minutes pa ako matatapos. So sakto ginagawa ko na nagkakat na yung machine, tumawag ulit si kuya at nandyan na nga daw siya sa labas namin. Grabe na yung kaba ko habang nagdidikit ako ng topper. Nanginginig na talaga ako. Pero kinakalma ko yung sarili ko kasi sabi ko kung mararatel ako, lalo masisira yung cake topper na ginagawa ko, lalo ako matatagalan. So yun, natatapos ko naman siya. Medyo naghintay lang talaga si kuya. Medyo natagalan lang talaga ako dito sa cake topper. So anong lesson natin dito sa ating experience na to? Wala, kasi kahit sabihin naman natin na double check yung mga orders, meron talagang lulusot na ganito mga nakakalimutan natin. Pero seryoso, kapag ganitong mga bagay, pinaka-importanting kumalma muna tayo. Mag-isip at kumalma hanggat kayang gawan ng paraan, wag mo nang munang sabihin sa customer na nakalimutan mo siya. Kagaya nito, na-deliver natin tong cake nang hindi alam ng customer na hindi rin talaga natin nagawa itong cake. Ngayon pa lang niya malalaman.